Yung ano sana, introduction sana na ano, eh, wala pa introduction. Ang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, live po tayo mga kaibigan, mga kapatid, at meron po tayong inihandang topic na tiyak po na magiging makabuluhang pag-uusap sa gabing ito. At tayo po ay nagpapaanyaya na sino mang ibig na magtanong, pumasok, ay handa po tayo na kayo po'y tanggapin maging ang inyong mga katanungan. At yun, so handiyan po na Brother Romeo, Brother Lauro. So andiyan po sila. So hintayin po natin sila Brother Michael. So Brother Onyok Calatero. Live na po tayo ngayon, na tayo po live na, at ang ating pong itatopic ay Bible alone, o ang Biblia lamang. Sa Biblia lamang matatagpuan yung salita ng kaligtasan. So yan po ang ating topic. At magbibigay po tayo ng konting minuto, oras sa mga ibig po na magpahayag at ibig din magtanong. At kung sakali ay matanong din natin sila patungkol po sa kanilang pananampalataya o batayan ng kanilang aral. At yung link po, nandiyan po yung ating link. Okay? Nandiyan po yung link natin nasa atin pong wala yata sa ating wala na comment, ano, comment box. Yan po. Meron pong may pin. Meron po tayong number 1, pwede niyong pasukan yon. Mamaya yung number 2, no, na link. O ba't dalawa to? Isa lang to? Sino mo sinend mo? Isa lang yan. So nandiyan po yung link natin. Pwede na po kayong pumasok at kayo po tatanggapin po natin para makapagsimula na po tayo sa ating pong siyempre pinag-aaralan or topic sa oras na ito. So yan po, may pumasok ba na? Wala pa. So tinatawagan muli natin, no? Brother Romeo, Brother Lauro, tatawagan po natin sila Brother Michael na makapasok po sa ating pong link. Andiyan po rin si Jason, si Brother Jason Golong, naghihintay din po sa ating live. Andiyan lang po yung link sa ating pong comment box. Maaari po yung pundutin yan, Google, ito po yan, Google Meet. Maaari po kayo pumasok dyan at sa mga ibig na magtanong ay open po tayo sa mga tanungan. Depende po dito sa ating pong pinag-uusapan. Sa ating pong pinag-uusapan. So bibigyan po natin siyempre ng konting liwanag itong ating pong topic sa araw na ito dito po sa programang Ang Tugon ng Biblia. Po mga kapatid, na wala pong ibang tugon sa sarili natin kundi doon lamang sa kung saan ay sa walang sariling pagpapaliwanag, kundi ito po inaayon lamang po doon po sa ating pong babasahin or binabasa. Sabi nga po sa sa Pedro 1:20-21, walang hula ang wika na hindi galing sa sariling pagpapakahulugan kundi mula sa Diyos. Sabihin,
sa mga hula ng Panginoon, hula sa Biblia, ay hindi po dapat bigyan ng sariling pagpapakahulugan or paliwanag. Hindi po, kundi dapat ito ay mula sa Diyos. Dapat ang tugon, ang sagot ay dapat ay mula sa Diyos, no? Tanging sa Diyos lang po ang tugon dapat. Okay, admit one tayo. Sino ba itong mga pasok? Yan. Oh, si Father Lauro, nandiyan po siya. Father Lauro, magbigay po na kayo ng ano ng paanyaya bati bago po tayo magpasimula. Naputol bro, naputol. Nagpuputol-putol yung Opo, yung ano, magbigay po salita. kayo muna ng konting pahayag, na pagpapaanyaya at pagbati sa ating pong mga nakikinig at nanonood dito po sa programang Ang Tugon ng Biblia. Yan. Good evening everyone. Tayo po nagpapanyaya na kayo po makinig sa karuntunan ng Panginoon, ang tugon ng Biblia na pinangunahan ni Brother Eric, no, na harinawa tayo po samahan ng Panginoon sa ating mga pag-aaral patungkol dito sa kanyang mga ah, programa na itinatagpo ng Diyos na ibinigay sa atin, no, na mga tao. Kaya tayo po nagpasalamat sa Diyos. Thank you, Lord, no? Yun. Salamat sa Panginoon. So, Brother Lauro, no, tayo po nagpaanyaya na sa mga ibig po na umattend, dumalo, or magtanong. Handa po tayo magbigay ng katugunan sa kanila po mga katanungan patungkol po dito sa ating pong topic o pinag-aaralan na sa Biblia lamang po, no, na ang kaligtasan ay matatamo, no, at walang ibang aklat liban sa Biblia. Kasi po, Brother Lauro, alam naman po natin, no, na napakarami pong yan. Tingnan mo na si Brother Romeo. Yon. So kasama din na po natin si Brother Romeo. Brother Romeo, okay, nakapagpaanyaya na po kami at bigay po ng konting mensahe sa paanyaya. Nasa inyo po ang pagkakataon para po magbungad po ng pagbati at paanyaya. Oo na. Nakatapos na ako, Brad. Nakatapos na. Isang magandang gabi po sa lahat. Sumusubaybay sa program. Nawa ang salita ng Diyos ay ating pakinggan sa magitan ng kanyang mga alagad na ginagamit. Pagpalain po tayo na lahat ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. God bless po. Yon, no? Okay. So, Brother Romeo, gaya po ng ating pinag-uusapan at topic na ito, habang hinihintay po natin ang mag-iba pang magpapahayag tulad nila Brother Michael, ay maaari naman po tayong magpasimula na, no, sa ating pong topic. At tayo ay handa pong tumugon. Ano? Handa po tayong tumugon ay hindi po sa Biblia 3:15 ng Pedro na tayo po handang tumugon sa mga ibig, no, mga humihingi ng katuwiran na ang pag-asa ay nasa Panginoon. Ating pong tutugunan po ang mga bagay na ito. So, regarding din po, no, doon po sa ating mga susunod pa na mga pag-uusap or debate, no, ay nakahandyan na po yan at meron pa nga pong naghahamon sa atin. Open lang naman tayo dyan. Nasa kanila naman po kung sila po'y kakasa sa kanilang mga hamon. Eh tayo po'y nandito lang, no, na tumugon na sa kanilang mga panawagan na debate. So, yan. At ang napakahalagang paksa natin, Brother Romeo, meron po ba na sabihin na po natin na bukod ba sa Biblia, bukod ba sa salita ng Diyos, meron pa bang aklat or anumang aklat or sabihin na po natin ng mga aral, turo bukod sa Biblia? Meron pa po bang bukod sa Biblia na maaaring naroon o matagpuan ang aral o kaligtasan ng Panginoon?
So yun po, napakahalaga po nito 'no. Kasi nga Brother Lauro, Brother Romeo 'no, kung mapapansin po natin, ilan po ba yung, active na mga relihiyon sa mga panahon na ito? Bigyan na lang po natin ng ano, ng, siguro mga 3 or malalaking samahan, 'di ba? Andiyan po yung ano, yung Islam, meron po silang aklat 'no, na tinatawag po na Quran, 'di ba Quran. Brother, Lauro, Quran. So, yan na, meron silang aklat, eh, Quran. So, meron ding tinatawag po, mga kapatid, na aklat ng mga Katoliko, ito po yung tinatawag na ano, na tawag dito, ano yung kanilang aklat, yung, Nicole, ha? Deuteronomic, Oo. Oh, hindi Deuteronomic. bukod doon na bro, meron silang tinatawag na ano, na ano ba 'yun, bukod sa Islam yata yun. Biblia, hindi, bukod sa Biblia meron silang ano, yung libro nila na ginawa ng mga Katoliko. 'Pag sinabing, "Oh, nasusulat sa aming ano 'yan, eh, Katikisim." Katikisim, 'di ba? Sige, so. Meron yang Katikisim at ang Katikisim, ang kanilang batayan diyan titingnan po natin na nakasulat po 'yan sa Mateo 18:19 at sa Tesalonica na nandun daw po yung batayan, nandun yung batayan nila na nakasulat po yung kanilang batayan na 18:19 ng Mateo at ikalawang Tesalonica 2:15. Basahin po natin mamaya-maya 'yan 'no. So, bukod po dun meron pa, eh, yung Buddhism 'no? Meron po silang mga aklat, 'di ba, yung Buddhism, 'di ba? Meron ding tinatawag na Hinduism, 'di po ba? Yun yung malalaking relihiyon 'no, Okay. ng mga sa mundo na meron silang batayan ng paniniwala at, aral ng kaligtasan. So tingnan natin 'no, bukod ba sa Biblia meron pa ba na na tugon na makapagbibigay ng kaligtasan bukod po sa Biblia? Opo, bukod po sa Biblia. Pero bago po 'yan mga kapatid 'no, bigyan po natin muna ng sabihin po natin na na para bagang, bukod din sa Biblia merong iba dahil nga sa nakasulat po rito, pakibasa nga Brother, Lauro, sa 18:19 ng Mateo. Hmm. 18, Mateo po. Muling, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. So so yun 'no, dito papasok Brother Lauro, Brother Romeo, yung kanilang, argumento na kung pagkasunduan daw ng dalawa o tatlo ng isang bagay na pagkakasundo ng tao, dalawa, tatlo, ay, gano'n daw ang wika ang gagawin ng Ama sa langit o ng Panginoon. Para pagka ganito, nag-usap tayong tatlo, "O bro, ganito gawin natin." Siguro puwede naman ng ano, eh, yung aral ng Hinduism, 'di ba? Mabuti naman 'yan, eh. Pagka napagkasunduan natin, pagtibayin natin. Puwede po ba yung gano'n? So yun yung kanilang argumento na pupuwede dahil gano'n nga, sa gano'ng paraan. Pero tingnan natin 'no, yung niloloob ng konteksto 'no, ito po yung napakapaloob, do'n sa 18:15 hanggang 20 na ito po ya church 'no, discipline or tinatawag po na pagkakasundo or panalangin na may pagkakaisa. Hindi po siya tumutukoy, Brother Romeo, Brother Lauro, na puwede bukod sa Biblia ay meron pang ano, ibang aklat. Na meron pa na ano, na ayun nga yung Catechism, meron yan pa, makapagliligtas yan bukod sa Biblia, 'di ba? Bukod daw dun sa Biblia meron pa dahil nga sa pumapasok po na ganitong mga talata. Pero yung konteksto, sinasabi po sa konteksto mga kapatid 'no, na yung pagkakasundo ano, may pinagkaisa nila. Tingnan natin ano ba yung pagkakasundo. Halimbawa, nagkasundo tayong tatlo. So ano ba yung dapat nating pagkasunduan, Brother Romeo, bukod po sa salita ng Diyos, meron pa ba? Anong batayan natin bukod sa salita ng Diyos, meron pa ba na magiging batayan tayo para pagtibayin yung aral? Meron pa ba? Oo, meron pa ba tayong pagtitibayin na halimbawa, ito yung ating, aral, o magkakasundo tayong tatlo, kahit wag tayong kumuha sa Biblia, at least nagkasundo tayo kasi pagtitibayin ng Ama. Puwede ba yung gano'n? Wala na. Yung Bible talaga. Oo, Bible talaga, 'di ba Brother No. Lauro, hindi pa puwede.
Ha? Kaya dito, kung titignan po natin yung konteksto, no, na patungkol sa panalangin na pagkakaisa, pagkakasundo, siyempre meron pa ring batayan. Eh, papaano ba pagkasunduin o magkasundo ang church? Na papaano ba kumukuha ng pagkakaisa ang iglesia? Do'n ba sa pang-aklat? Siyempre natural do'n din po sa Biblia. So, isa pa no, Brother Romeo, pakibasa naman po dito sa Thessalonica, yung ating pong binanggit, no, 2:15. Second Thessalonians Verse 2:15. Ito pa isang batayan nila 15. na pwedeng kahit hindi sa Biblia, no? Eh meron pang iba tulad nito na sinasabi. Pakibasa po. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y tinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. So dito pumapasok, Brother Romeo, na yung katikisim about po ito sa tradisyon or kanilang aral. Kasi nga, kung anong pagkasunduan ng ama, ng dalawa tatlo, sa pangalan ng Panginoon, ay pagtitibayin yon. So dito, pinapasok nila ang talatang ito na para bagang, oy, kahit ano, no, na sa iglesia pwede natin gawin kahit hindi po sa Biblia. No? Kahit hindi nasulat anumang aral, pwede. Kaya nga kita mo Brother Lauro, no? Ano ba yung mga ipinasok nilang aral? Di ba? Andiyan po yung purgatorio, di ba? Yung limbo, di ba? Yung mahal na araw. Ano pa ba? Napakarami, rosaryo, di ba? Ano, di ba? Yun yung mga pinasok nila. Pwede po ba yun dahil pinagkasunduan nila? Hindi po. Kasi yung talatang ito, Brother Lauro, no, Brother Romeo, no, yung 2:15, ito yung batayan nila. Pero kung titignan po natin, no, ito po yung pumapasok at tumutugon hindi sa ibang opinyon o ng tao or sarili niyang gawa. Hindi, kundi ito po ay tumutukoy dun sa aral ng Panginoon. Siyempre, yung magiging batayan mo, kung ano yung pagkasunduan ng dalawa tatlo sa pangalan ng Panginoon, siyempre, yung panghahawakan mo, yung mula sa turo ng mga apostol o ni Kristo, mula sa Biblia. Yun po ang ibig sabihin nito. Hindi po yung lilipad yung isip po sa ibang bagay. Pwede na to. Maglabas tayo ng ibang aral patungkol dito, bagamat di nakasulat. Kasi ano man ang pagtibayan ng dalawa tatlo, Diyos ang magtitibay yan. Pahintulutan ng Panginoon. Kaya lang, yung batayan nila ay hindi pumapasok sa kanilang kagustuhan. Kasi ang kagustuhan nila, Brother Lauro, hiwalay na sa Biblia, hiwalay na sa salita ng Panginoon. Pwede na pala yung rosaryo. O pwede na pala ang ibig sabihin, pwede na pala nga manalangin sa mga anghel o kay Maria, kay ng Maria, o pwede na pala yung limbo, o pwede na pala itong purgatorio. At napakarami pa, di po ba? Napakarami pang mga aral na pumasok doon sa katikisim na ang batayan eto. Kaya lang kung titingnan po natin, hindi po ito tumutukoy doon sa tradisyon ng mga tao or kaisipan ng tao na pagtitibayin. Siyempre, ang magiging batayan pa rin ng Biblia, no, ng mga aral sa panahon ngayon, ay yung kung ano yung konkretong aral ng Biblia. Yung aral, yung dalisay na aral na sinasabi po dito sa 2 ng 15 na binasa po ni Brother Romeo. Ito po yung aral, no? Sa 4:11, pakibasa po, Brother Lauro. Bigyan po natin pa ng pagkakataon. Kung ano ba yung aral na ito? Ano ba yung dapat salitain? Ng Pedro po, kapatid. Unang Pedro, 4:11. Tingnan niyo po mga kapatid, ang ganda po ng ating pinag-aaralan patungkol po dito at bibigyan po natin ng konting pahayag yung ating mga kapatid regarding po sa ating pinag-uusapan. Habang naghihintay po tayo ng mga ibig pumasok, no? At yun, tingnan natin. Sige po, Brother Lauro, pakibasa. Ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo na sa Kanya ang kalawalatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Siya nawa. Di po ba, Brother Lauro? Kapag salita ka Oo. ng tradition tinutukoy o aral, expat, ano ang wika dyan? Kung ang sino man nagsasalita ay dapat ano po? Aral na Diyos. Aral ng Diyos. Hindi yung sariling kaisipan, na? Hindi yung sariling opinion.
Hindi yung maglalagay ka ng aral na wala naman sa Biblia, dapat aral ng Diyos. No, kung sino man ang nagsasalita ng wika. So yun ang tinutukoy ng pagkakaisa ng mga apostol, dapat aral ng Panginoon. At bilang iglesia ng Panginoon, na tinatag ni Kristo, itinayo ng Panginoon Jesucristo, meron po tayong batayan diyan bilang iglesia, kapatid na Romeo. Ano po yun? Yung ating sandigan at batayan ng haligi ng aral. Brother Romeo, pakibasa po. Ito ito po yung yung talata na kalimitang ginagamit ng mga ibang mga mangaral din, no? Pero gamitin natin din po natin sa kapakanan ng mga nakikinig para maihayag po yung talagang katotohanan o basihan po natin ng pag-aaral. Dito po sa unang Timoteo, anong testimony natin? No? Ano ba yung batayan natin? Bilang iglesia. Wala po. Ang unang Timoteo, Wala yung putol. Putol. Napuputol doon. Ano pong nawala po kayo? Nawala. Anong chapter daw, bro? Bro? Brother. Brad, nawala. Audio. Ay, mamamulo na si Motoblo, di ba? Wait, tama naman yung ating na Mas kailangan ng may mo pa. Hello, bro. Okay. Ano daw, ano daw yung chapter? Saan na ba? Hindi ko narinig, Brad. O nga, Putol putol eh. Oo. Kaya tayo. okay mo, masalit sila. Quatro oras eh. Ayan. Ah, Okay na po. Ah, okay. O ng Timoteo 3:15. Ito po ang ating mababasa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang alaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila. Garagabad yung sa Romeo. Karangal. Opo. Ulitin po natin. Yan. Sige po, Malinaw na. pakibasa po. Opo.
Ito po, ang First Kailangan Timothy patalikdin, 3:15. Opo. Yan. Okay na. Opo, okay, O, okay sige na. po. Okay na. Ulitin po natin. Ito ang nakasulat sa 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Yung pala ano, brother, mga kapatid, no? Yung batayan talaga natin, no, bilang iglesia ng Panginoon o iglesia ng Kristo, walang iba no, kundi ito pong ano, saligan po ng iglesia ng Diyos. Ano po, yung suhay ng katotohanan. So doon po no na pinundar po ng Panginoon at ng mga apostol yung kung ano yung magiging batayan po natin. Magiging batayan natin ng aral, hindi po yung haka-haka. Hindi po yung kung saan-saan na lang natin pupulutin na imbentong aral na hindi naman po pala talaga nakasulat sa Biblia. So yun po yung napakahalaga bilang isang iglesia na itinayo, tinatag ng Panginoon, uugaliin po natin. Dapat ugali na po natin yun na ano, sa iglesia ng Diyos na buhay na suhay at haligi ng katotohanan. Dapat yung katotohanan nandun sa iglesia. Yun yung ginagamit natin, walang iba kundi yung salita ng katotohanan. Yan. So, bigyan po natin ng pahayag, no, Brother Romeo, kahit 5 minutes lang po habang hinihintay po natin yung iba na makapasok, ano, tulad nila Brother Michael. Wala ka pong Sir ano, Michael. audio. Yan. Sige po, Brother Romeo. Brother Lauro, ako po. O, tama po yun, mga minamahal, mga humahanap ng kapatiran ng Diyos. Tunay nga po, sabi nga ng banal na kasulatan, hanapin ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran. Sapagkat mahalaga po, mga minamahal, na ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran, ay matatagpuan lang po natin sa dalisay ng aral. Ito'y sa kanyang banal na aklat, ang salita ng Diyos. Na kung ating mababasa sa 2 Timoteo, di ba? Sa ano ba sinasabi doon? Na inyong sa aklat ng Panginoon, di ba? Papunta natin muna. Ito sa 2 Timoteo 3:15. Ano ba dito? At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito palang banal na kasulatan. Ito po ang makapagpapadulong sa atin sa ikaliligtas. Sa paanong paraan po, mga minamahal? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Dito natin matagpuan sa banal na kasulatan na ito ang magtuturo sa atin. Pag ating ituloy, di ba? Kung tinuloy po natin, ano bang sabi? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ito po ang dapat nating pakinggan. Kasi ito nagtuturo ito eh. Mapapakinabangan po natin sa pagsasansala, pagsaway. Dito tayo matuto na nasa katwiran. Ang layunin upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang. Yun po, mga ilang salita ng Diyos na ating matunghayan sa kanyang banal na kasulatan. Kaya, mga minamahal, ating sampalatayanan sa magitan ng kanyang mga salita na ating makikita o mababasa sa banal na kasulatan. Ilan lang po yan, mga minamahal, na mga talata na ating matutunghayan. Sana po, magsumikat po tayo at nawa ang ating patayan ay nababatay sa natutunan. Salamat po. So God ayun, bless po no, sa ating lahat. napakalinaw po yan, no. At bigyan po natin ng, siyempre, konting minuto si Brother Lauro upang madagdagan po itong ano, mapalawak po natin itong pag-aaral natin kasi napakahalaga nito, Brother Romeo eh, di ba?
napakahalaga po nito na dapat maunawaan ng tao bakit kayo puro Biblia? Bakit kayo puwede naman magpakabait na lang, eh, ligtas ka na, eh, basta 'wag ka lang gagawa ng masama ligtas ka na, 'di ba? Eh, bakit puro Biblia, puro kayo Bible, Bible, 'yan. 'Yan dapat maunawaan ng tao, bakit nga ba? So, Brother, Lauro, nasa inyo po pagkakataon, 5 minuto po. Okay, may babasahin ako brad sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. At saka sa 2 Peter 3:16, no? Ang sabi dito, tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, Nick, magano kayo na viewers, sinisiyasat ang kahulugan tingnan ko yung sinasabi kung niyo. ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila Mag-join ng kayo. katotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo Meron kayo. at ang mga kalulatiang hahalili sa mga ito na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y nilanasang mamasdan ng mga anghel. Yung sabi dito sa 10, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi. Hindi nagbigay ng sariling kahulugan o ano pa man ng mga kasulatan, kundi ang Bible. Dito talaga na ang mga aral. Kaya ang sabi dito tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta. At sa 2 Peter 3:16, gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy mailang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay, inilihis o taliwas, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ayan, kaya may mga ilang bagay na mahirap unawain, na inilihis o nilagyan na nila ng mga ibang mga basihan, kasi hindi na mahirap unawain, kaya tinitwist ang salita ng Panginoon, binibigyan ng iba na lang ng mga Trinity o oneness, mga ganon, na wala naman sa Biblia. Ayan, kaya God bless po. Yun, napakalinaw po yan. At sa mga nanonood, Brother Romeo, Brother Lauro, ay nagpapanyaya po tayo na pwede naman po silang makisalo at pwede silang magtanong patungkol Ayan, po sa ating naka-mute ka bro. Ay, makamit po ba tayo? Oh. Opo, Brother Romeo, Brother Lauro, sa mga viewers po natin na handa pong pumasok anytime po para magtanong, ay nakahanda naman po tayo magbigay ng tugon. Kasi nga ang ating programa ay magiging kapanatagan po sa mga humihingi ng kasagutan na minsan ay hindi nila maunawaan ang Biblia at hindi nila malaman kung ano yung sagot sa kanilang mga tanong. So, that's butihan ng Panginoon ay inilagay po tayo rito para magbigay ng, sabihin na po natin ng gabay or konting, sabihin na po natin na kagaangan sa kanilang mga isipin. Kasi po, sa totoo lang po, hindi naman po kami nagsasalta-tatlo rito na wala pong binabatayan. Unang-una, ang batayan po ng iglesia ano po ay walang iba kundi yung Biblia. Wala pong iba kundi ang Biblia. Yun lang po ang ating binabatayan. Hindi po kami humahango sa mga aral ng tao kasi pinagbabawal po 'yan ng mga apostol lalo na si Pablo na wag makinig ang wika sa mga aral ng tao. 'Di po ba, Brother Lauro? Napakarami kasi 'di ba, puro aral na ng tao, 'di po ba? Maraming aral ng tao at, 'yan po, diyan po dapat mag-ingat tayo. Kasi dating sa aral ng tao, marami pong naliligaw dito. Maraming naliligaw at marami pong nadadaya dito, kapatid. At yung mga tao naman, mas iniibig pa nila 'to, eh.
Mas iniibig nila na makinig sa mga ganito. Minsan naglalagay pa nga sila ng mga pastor o mga guro na sa kanilang sariling ano, na nasa o ibig. Opo, pakibasa nga po 'yun, Brother, Lauro, ano, sa Timoteo po 'yun, eh, nakasulat, 4. Sa ikalawang Timoteo po, pakibasa po 'yun. Barbara, Opo, sa ikalawang Timoteo po. O ikalawa, sa ano po, tawag dito? Dito po sa ano, 'yan, sige po, pakibasa. Sa Timoteo po, 4 po. Second Timothy, Opo, ikalawang okay? Timoteo po, 4. 3, 4. Okey, pakibasa na lang po dito sa 4 4 ng daw. ano. Hindi ako sa uno. Opo, simulan niyo po sa 1 hanggang ano. Sa 4. Okay. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Sumaway ka. Mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Amen. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga. Ay magsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ito po, warning na po ni Pablo 'to, eh, mga kapatid, Brother Lauro, warning na po ito, eh. So bilang, sabihin natin na ebanghelista itong si Timoteo pinagbilinan ni Pablo, ano yung pangangaral niya, 'di po ba? Sabi ni Pablo dito, eh, "Magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan." Para bagang payapa ang panahon o hindi payapa, ay magsikap ka. Kasi yun po yung ano, eh, isa sa mga katangian ng mga mangangaral. 'Di ba ba na nandun yung pagsisikap papaano, eh, sa pangangaral mo nandun po yung sumawata ka, sumuway ka, 'no? Sumaway ka. Eh, papaano po, na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So ito pong ating pagsaway sa mga taong ito na may mga maling katha, aral ng tao, ito po'y tumutungo po, mga kapatid, doon po sa ano, sa authority na ano, yung buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So nandun po sa pagtuturo pa yung tao, eh. Dapat maturuan po yung tao sa ganitong bagay. Kasi nga, ang wika nga po 'no, sa nabasa nating kapatid 'no, yung panahon darating yung panahon 'no, na ano, na hindi nila titiisin yung alin, magaling na aral. 'Di mo ba? Kasi ito yung sabi nga ni Pedro na, ano man ang iyong sinasalita ay gaya ng aral. So yung magaling na aral. Opo, na binasa din po sa 2:15 ng, Tesalonica, ito po yung ano, yung mabuting aral, yung magaling na aral na ang sabi hindi nila titiisin. Ano ibig sabihin ng hindi titiisin kapatid? Ha? Hindi nila titiisin, ibig sabihin na ayaw nila, 'no, hindi nila matiis yung magaling na aral, ayaw nila. Magkakaroon sila ngayon ng ng tainga, ibubunton ng kanilang sarili, doon po sa mga guro na sa kanila ring sarili o sa masamang pita. At 'pag nangyari ito, eto na po 'no, ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. So yung kathang ito tinutukoy natin na bukod sa Biblia merong mga katha. Dun nila ibabaling na parang, "Uy, napakabuti, napakaganda naman pakinggan nito. Mukhang totoo nga 'to kasi may batayan sa Biblia." Tandaan natin 'no, mga kapatid, mga kaibigan, naman po yan na mga yan na nagba-Bible, ang basehan niyan Biblia, Brother Romeo. Na Biblia. Kaya lang ang problema, yung bang basehan, eh, naayon po sa unawa or paliwanag, yung konteksto. Kasi maraming gumagamit niyan, eh, 'di po ba? So, dito mapupunta kayo sa katha kasi nga gagamit ng Biblia, tapos iba naman yung paliwanag tulad ng ibinigay po natin na mga talata.
tulad po sa 18-19 ng Mateo, na ang wika ron pagkasundo ng 2 o 3, pagtitibayin ng wika. Ibig sabihin kahit ano nang gawin ng mga tao, ng sinasabing grupo, basta pagkaisa sila kahit di sa Biblia, hindi aral, basta pinagkaisa, pagtitibayin daw ng Diyos yun. So yun na po ang napakalaking mali. Kasi yung batayan na yun, na nagkakaroon sila ng kaisipan na, "Uy, kahit ano na puwede, Brother Lauro, mag-isip na lang tayo kahit ano." Hindi po. Hindi po gano'n. So, dito po merong pag-iingat at warning na darating ang panahong mapanganib, na hindi nila titiisin yung magaling na aral. So, 'yan, open tayo mga kapatid, Brother Romeo, sa mga ibig na magtanong, pumasok ay, andiyan lang po tayo sa mga ito. Meron pong pumasok si Brother, Ruben Calatero, 'yan. So 'yan. Hoy, Brother Ruben, pagpalain kayo ng Panginoon. Welcome po sa ating pong, programa ating programa na Tugon ng Biblia, about po sa ating pong topic. Kung kanina pa po kayo nakikinig, meron po tayong, pinag-aaralan na topic about po dito sa Biblia, 'no, na Biblia lamang po ang siyang, tugon, at aral ng Panginoon sa ikaliligtas ng tao. Siya lang, walang iba. Kasi 'pag sinabing meron pa, ay bukod sa Biblia meron pa. So, binigyan po natin yung mga tradisyon, kataan ng tao, so hindi po puwede. Kasi ang Biblia kasi, ang nagiging batayan ng Biblia, dapat yung aral talaga, hindi kata, yung magaling na aral ng wika ni Pablo. So, Brother Ruben, magpakilala nga po muna kayo at, saan po kayong lugar at ano po yung inyong, kinakaaniban, Brother, Ruben. Sige po, nasa inyo pong, 1 minutong pagkakataon. Narinig niyo po ba ako, Brother Ruben Caladero? Wala ka yata kayong naka-off yung niyo, audio niyo. Hello, hello. Ay, nasa bus yata si Brother Ruben. Nakikinig. Nasa bus yata siya. So, tuloy po tayo tuloy tayo sa ating, nasa bus siya. So, hindi po siya makapagsalita. So, tuloy na po tayo, sa ating pong pag-aaral, at napakahalaga nga nito mga kapatid. At, salamat sa Diyos at, kahit papaano ay meron pong nakikinabang sa ating pong pinag-aaralan at tulad po ng ating, binabatayan, Brother Ruben, kanina pa po na ating binabatayan na yung basehan po ng aral ng mga lingkod ng Panginoon hindi po sa katha. Kasi gaya ng sinabi natin merong mga katha talaga na pinapasok ang tao, sarili nilang aral, sariling guro, tulad ng halimbawa, binigyan natin ng halimbawa, bukod kay Kristo may iba pang sugong Propeta Muhammad. Merong aklat sinasabi na Islam. O meron pa at gumawa ka lang ng mabuti tulad tawag dito, ni Buddha, 'di mo ba? Okey na, ligtas ka na. So yun yung mga ipinapasok ng mga aklat bukod sa Biblia, napakarami po niyan. Yung Katikisim, 'di po ba? Sari-sari pong aral diyan na inilagay po ng mga, prinsipyo nung unang panahon na tinatawag nilang, church father, na sila-sila rin po naglagay po ng mga aral dito at ginawa yung aklat na ito na ang batayan 18-19 ng Mateo at sa ikalawang Tesalonica 2:15. So, subalit naipaliwanag namin ito, Brother Ruben, patungkol po dito, na hindi po tumutukoy ito sa kung anong nalang naisipin ng tao, pagkasundo ng tao, okey na, Hmm. mas okey sa Diyos, gawin na nating aral, maliban na lang kung wala sa Biblia, hindi aral. Sabi nga ni Pedro, kung kayo magsasalita ay gaya ng aral ng Diyos. So, dapat aral. Ang magiging basehan po natin dito, Brother Ruben, mga kaibigan, mga kapatid, ay aral po talaga ng Panginoon. So, habang nagda-drive po sabi ko nga magkilala po siya kahit konting kaso busy po siya sa kanilang pagmamaneho, 'yan. Brother, Lauro, kung meron pong mga diyan, mga katanungan puwede niyong pakibasa po sa ating comment box. Meron po ba kayong double diyan? Brother Romeo, kung meron pong mga tanong diyan,
siguro pagdating ng panahon, eh, dudumugin kasi ko mga kapatid 'no, ang tagal ko pong hindi nakapag-live talaga. Dati regular po akong nakakapag-live 'no, ng, ganitong programa at, dinudumog po tayo ng maraming tanong. Ngayon, siguro nung nakita nila na, "Uy, matigas 'to, matibay 'to," kahit sa debate, siguro nag-ano, baga nagkaroon sila ng ano, ng baga alinlangan 'no, na magtanong. Hindi po sa debate lang po 'yun, 'no? Wala pong kinalaman dito yung pag-aaral po natin dito na dapat maayos po yung pag-aaral. So, sa debate natural po kasi yung gano'n, eh, na magbigay ka ng ano, dapat meron kang tapang diyan, eh. 'Di ba, batuhan kayo ng ano diyan, eh, talata at aral. Walang po gano'n po talaga. Pero huwag kayong mag-ilang, 'no? Tulad din dati gano'n pa rin po tayo lalo na sa pagtuturo at pag-aaral sa salita ng Panginoon sa mga ibig po na ano, na makaalam. So, meron po ba tayong mga tanong diyan, Brother Romeo? Meron po. Shoutout muna kay Sister Amy Alfonso. Nandiyan po siya. Dito po may tanong po si Ariel Balahadya Gibara Jr. Ito po ang tanong niya. Tanong ko po sa inyo, bakit Ano sa pong talata, Revelation, brother ano? Apocalypse ano? Anong talata ito, po? ito, Revelation, Ha? Revelation chapter 7, 7? nawala, sandali po, tapusin ko yung tanong niya. Ah, tanong ko po sa inyo, bakit sa Revelation chapter 7, nawala ang angkan ni Dan? Nasaan na? Yun po ang tanong niya. Bakit? Bakit ano po? Bakit sa Wala? Revelation chapter 7, nawala ang angkan ni Dan? Nasaan Okay. na? So dito po mga kapatid 'no, bagamat, siyempre yung topic po natin about po sa ano, sa Biblia, eh, siguro bigyan na rin po natin ng pagkakataon 'no, ang bagay na ito. Siguro bibigyan ko po kayo ng mga talata patungkol po diyan, eh, ibulayin niyo na lang po 'no, sa Unang Hari 12:28-30 'no, yung pagkaligaw po 'no, ni Dan po rito 'no, na inilagay ni Dan ang isa sa gitna, sa ginintuang guya 'no. So dito po sa pagkawala po nito 'no, ni Dan, ah na at idinagdag po rito si Maneses, mga kaibigan 'no, mga kapatid. Oh, yan po yung idinagdag diyan, eh. Dahil sa ano yung idolatria, yung siyempre, yun po yung pinaka-common kasi ng Israel, yung mga idol o mga rebulto, yan. Kaya ang naging simbolo nga niyan 'no, apostasy, yung paglayo ng Diyos doon nga po sa gano'ng bagay 'no, na na kung bakit sa pagkawala na lahi po ni Dan na pinalit nga po yung si lahi ni Maneses, 'yan. So, yan po ano yung ano binigay ko po sa inyo yung mga talata sa Jeremias 'no, 8:16, bulayin niyo lang po 'yan 'no, pero sinagutan rin po natin Brother Romeo, bagamat kasi nga yung topic sana natin ay Bible 'no, sa Biblia, pero nagkaroon siya ng ibang tanong dito pero binigyan lang po natin ng konting ano 'to, logic na ayon sa aral ng Panginoon kung bakit 'no. So yung direktang sagot po natin 'no, at tumutugon po dahil nga po roon at yung mga talata po na naihiwalay siya at ang ipinalit nga po rito ay si Maneses. So meron pa po ba? So tingnan po natin kung may mga katanungan pa Brother Romeo at, hangga't maaari nga sana ay nung tungkol po sa ating pong, topic ano, 'no, sa ating pong pinag-aaralan. So God bless po Brother Ariel 'no, si Brother Ariel 'no, Guevara 'no, sa inyo pong, katanungan at naway, sa maikling, sagot siyempre ang mga binigay kong mga talata, bulay-bulayin niyo na lang po 'yun at ang talagang pinakapunto po ro'n yung pagkahiwalay niya ay patungkol po ito sa mga idolatry, 'no? Do'n kasi ayaw ng Diyos 'yan, eh. So nahiwalay siya at ang, tugon ay pinili po rito ay walang iba kundi si Maneses, 'yan. Siya po ang tinugon diyan. So brother, meron pa pong mga ano, tingnan po natin yung mga ano 'no. So, open po tayo sa mga question answer at bagamat gano'n pa man, eh, tuloy po tayo Brother, Lauro 'no, sa sa ating pong pinag-aaralan. Sige po, bigyan po natin ng konting ano, mensahe ang ating mga kapatid habang, tinignan po natin yung mga katanungan.
Sige po, Brother Romeo, Brother Lauro. Ano po yung maidadagdag po ninyo sa ating pong pinag-uusapan na ito nga sa mga huling ating sinabi ay bigyan po natin ng ano ng tugon o tiinto, no? Kasi mahalaga 'to eh. Lalo sa mga nakikinig, no? Ah, sa mga nakikinig sa mga bagay na ito ay papaano natin maibibigay yung talagang tugon dito, no, sa Biblia. Kasi nga, no, tulad nitong si Brother Ruben, no, na ating pong kaibigan, eh, nakasama po natin, eh, nagda-drive po yata siya, eh. Siya ba yung driver? Kayo po ba yung driver, bro? Ano, eh, 'di siya makasagot, eh, 'no? Siya yata yung driver, 'no? Eh, ngayon may pumapara yata, medyo istorbo siyempre, bawal 'yan, eh, 'di ba? Pero salamat sa Diyos, Brother Romeo, Brother Lauro, Hello, bakit? Biro mo nakikinig siya yung ating pangangaral, 'di ba? Na yung evangelism natin, eh, napapakinggan sa kanilang ano, sa kanilang ano, sa kanilang pagpapalayo, may mga nakikinig. Brother Ruben, 'no, alam niyo ba, nung mga unang panahon 'no, ng ating Po, kabataan naririnig niyo pa po ako? opo, Hello po. Naririnig niyo po ako? ayun si Brother Ruben, sige po, puwede po. Open po, narinig po. Puwede magpakilala po kayo kung taga saan po kayo, Brother Ruben, at, Eh, tingnan po natin. At kung ano taga po yung Bulacan, inaaniban niyo. taga Bulacan po. Ay, sige po. Bulacan po. Katoliko Opo. po. Katoliko, sige po, Brother Ruben. Nasa inyo po yung pagkakataon. Opo. Kasi itatanong ko lang po, yung ginamit niyo pong talata na Mateo 24:13. Di po ba nag-chat po ako sa inyo? Sabi ko po na ang tinutukoy doon na kaligtasan ay mga alagad po ni Kristo. Ngayon, ito po ang tanong ko. Paano po kayo paano po ba kayo nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo? Sa paanong paraan? Okey, so ang tanong po ninyo pakibasa nga Brother Romeo, ang 24:13 ng Mateo. Simula po sa 12:13. Yun po yung ginamit yung talata. Sige po Brother Romeo, pakibasa. So, wala po kayong ano Brother Romeo, ano? Wala po kayong ano, Ano pong ano pong Mateo po. chapter? Mateo po 24, ayun po yung tanong niya. Bigyan po natin ng 24, pagkakataon 12, kasi 13. kasi ito si Brother Ruben 12. po, siya po siyang Katoliko, 'no, meron po siyang tanong dito about po sa 24:13. Okey, so ipasok po natin 'to, yung tanong na ito bagamat ang Okay. ating pong, siyempre ang ating pong, nililinaw dito at pinag-aaralan ay about po sa Bible 'no, sa Biblia, Bible alone, sa Biblia yung kaligtasan. Pero ipinasa niya po itong, 24, 12, 13 paki-ano po, pakibasa po yung kanyang, ano, tanong. Ito po. Sabi niya simula dito sa 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yun po. Okey. So, unang-una sagutin natin yung papaano kayo nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon. So, maganda ring tanong din yon. Bigyan po natin ng tugon 'no. Bakit ka ba nagkaroon ng ugnayan 'no? Kasi nga po ano, tulad ni Pablo sabi niya, "Ako'y napako sa krus 'no, kasama ni Kristo." Yun yung pagiging ugnay ninyo, 'no? Pakikipag-ugnay natin sa Panginoon yung kanyang kamatayan, 'no? So 20:20 po ng, 2:20 po ng Galatia, 'no, yung kanyang kamatayan, yung kanyang buhay din naman, 'no? Yan, sa 6:5 katulad din yan na, nakaisa tayo sa kanyang kamatayan. Yun yung ating pong pakikipag-isa at pakikipag-ugnayan sa Panginoon nang tayo'y sumampalataya sa Panginoon. Ayun po ano, bigyan po natin na yun po yung kaunting, tugon po natin, na tayo po'y, nagkaroon o merong ugnayan sa Panginoon dahil nga po dun nung tayo po'y nanampalataya 1:13 ng, Efeso na ang wika po roon na mula na kayo, makapakinig ng aral, ng salita 'no, mula na kayo'y sumampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu. So yun po ano, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. So yun pakikipag-ugnayan. So ang malinaw na tanong dito sa 24 ng, Mateo,
Pero ang narinig ko lang kasing tanong, Opo, yun po okay yung lang po ba? pakikipag-ugnayan. Pero yung 24 ng 12-13, ano po yung malinaw na tanong po ninyo ron na sinabi ko? Ano po yung malinaw talagang tanong niyo? Kasi Kasi parang ano, kasi po yung post niyo po, 'di ba nag-post po kayo sa opo, Mateo 24:12-13. opo. Doon niyo po na makikita yung kaligtasan, yung tunay na kaligtasan. 'Di po ba yung sabi niyo? Tapos nag-reply po Sa ako sa Mateo. inyo, nag-comment po ako na ang tinutukoy kasi diyan sa talata na 'yan, mga alagad mga alagad ni Kristo. Ngayon yung tanong ko sa inyo po, paano po kayo naging alagad ni Kristo? Sa paanong Oh. paraan? Opo, kasi aral din ni Christian sa Mateo 28:19 na ang wika ron, inyong bautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, na ang wika po ron at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa at ituro niyo sa kanila lahat ng iniutos ko sa inyo. So yun yung simbolo ng pagiging alagad ng Panginoon. So regarding naman no sa sinasabi po ninyo na tanong dito na kaligtasan, actually ang kaligtasan po kasi pananampalataya. So bibigyan po natin ng Sige po. diin no. Bibigyan po natin ng Hindi ano po. bibigyan po natin ng tugon dito, kunin natin yung hugot po ninyo na kaligtasan. So unang-una mga kapatid Hindi po. 'no, Saglit, ah, saglit lang po. Mount of Saglit lang po. Okay sige lang po ano ba? po? Saglit lang. Saglit lang po. Sige po. Kasi, kaya po ako nag-comment kasi ang sabi niyo po kaligtasan. Nag-comment po ako doon. Sabi ko po na ang tinutukoy po kasi doon, mga alagad ni Kristo. Yung pang-comment ko, di ba? Tapos ang tanong ko po, sa paanong paraan po kayo naging alagad? Yung po yung tanong ko. Sa Opo, paanong paraan? Huli na tayo sa kaligtasan. opo. Tandaan po natin 'no, ang Panginoon 'no, naglagay ng mga alagad tulad dito ng mga apostol. So ito yung Opo. nagiging batayan po natin, na papaano. Bagamat talaga naman na ang kausap dito hindi naman tayo talaga per se, kundi ang mga alagad, pero yung sinisimbolo ng pakikipag-usap umuugnay po sa atin. Kasi ang kasaysayan nito ng Mateo 24 ay tumutukoy po ito doon po sa mangyayari na sa kapigatian, matinding kapigatian at sa pagdating ni Kristo. So involved po tayo dito, kapatid, no? Yung pagiging involved natin dito na inaaral ng Panginoon doon sa mga alagad, involved tayo dito. Kasama po tayo sa pangangaral dito. Kasi nga, ito po yung tinatawag na last day o pagdating ni Kristo. Ngayon, ano po yung uri ng tanong ninyo na umuugnay sa kaligtasan? Opo, kasi nga 'no, kung babasahin po natin 'no, ang tinutukoy dito sa 11 at magsisibangon ang maraming, bulaan, so sa 12, at dahil sa pagsagana ng katapalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So 'pag tinignan po natin 'no, pagsagana ng katapalasanan, hindi rin naman tinutukoy dito 'no, na pagdating ng panahon 'no, ng pagparito ng Panginoong Jesucristo, nandun pa yung mga apostol. Hindi rin po ano, para bagang ang dating dito, ba't kausap niya yan, ba't hindi siya kasama diyan? Dapat sa huling panahon, sa araw, kasama siya sa kasaganan ng katampasanan, lalamig ang ano, pag-ibig ng tao. So, parang gano'n po ang magiging dating niyan pagka pinilit po natin yung argumento niyo. So dito 'no, ang sabi dito, sa pagsagana ng katapusan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So, kapatid 'no, lumamig na ba yung pag-ibig mo sa Panginoon? Yung totaling malamig Sa, na wala ka na sa, sa Panginoon, parang gano'n po yung dating, 'di ba? hindi, 'Di ba saglit parang lang po, gano'n po saglit yung lang. dating 'no? Medyo, ang gusto ko po kasi malaman kung papaano kayo, ganito na lang po, baguhin ko na lang Sige po po, yung ano po tanong. yung tanong ninyo? Kasi kaligtasan po unang tanong ninyo, eh. Sige po. Kasi po hindi ba sa Biblia may dalawang uri ng Kayo po ba yung pangangaral? nagda-drive bro? Kayo ba yung nagda-drive? Opo, naka-headset po ako. Hoy, sa mga pasahero niyo, shoutout sa inyong lahat na mga nakikinig. Sige, sige po. Sige po. Di ba po, ito po, di ba sa Biblia, dalawang uri yung mga ngaral. Isang bulahan at saka isang sinugo. Ang tanong ko po, sa paanong paraan po kayo isinugo na mangaral? Sa paanong paraan? So, binasa po natin yan Opo. sa Timoteo. Pakibasa nga Brother Lauro. Sa unang Timoteo 4, pakibasa, ulitin lang po natin 'no. Kasi, Brother Ruben, sa inyong para bagang sa inyong salita na kung ano yung Biblia dapat may sinugo. Parang ang dating nito, ay kung hindi ka sinugo, wala ka,
'Di ba? Hindi Wala ka po, karapat wala dapat pong pakinggan, karapatang di po ba? mangaral. Opo, Di ba? hindi po. Hindi ka karapat mangaral. May tinuturo ng Biblia talaga. Dapat ba merong sinugo per se na para biglang ang dating, "Uy, one more rule 'to, ito dapat sundin natin." Kasi ang nangyayari dito ngayon, Brother Romeo, Brother, Lauro, 'pag sinugo ka lahat ng sabihin mo, gawin natin kasi sugo ka. Pero gano'n ba ang tinuturo ni Pablo? Tingnan po natin bakit ka may karapatang mangaral? Bakit ka nangangaral? Brother, Lauro, basa. 1 Timothy chapter 4 verse 1, patuloy 1 po. to 4. No. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa 4 po, at Brother Lauro, ano po yung binabasa ninyo? Sa 4 po, ng ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo, yung binasa po natin kanina. Second Timothy. Opo, yung binasa po natin na kanina, kapatid. Okay. Second Timothy chapter 4 verse 1 to 4. Opo. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Yan. Pakinggan lang po natin, Brother putol na po, no? So dito, maliwanag, ano, na sinasabi po dito na mangaral ka, sumaway ka, sumawata ka, no? Gamitin mo ang wika, ang alin po, yung pangangaral bilang ano, ang sabi dito, bilang ebanghilista. So kung papapansin po natin mga kapatid, no, kung atin po mapapansin, no, sa ganitong pagsaway, sa pangangaral, nandun po yung ano, yung kanyang ano, yung kanyang pagiging ebanghelista. Sa 5 pakibasa po para maliwanag. Sa 4 na kayo, di ba? 5. Isang ministeryo. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. So, ito po yung ministeryo sa iglesia. Gawin mo yung gawa ng ebanghilista, di ba? So, bilang na mangangaral, katulad po namin, no, na tinutukoy po ng Biblia, gagawin mo yung ministeryo mo kasi sa iglesia mayroong ministeryo. 3:15 nga na binasihan po natin sa Timoteo na yung saligan ng katotohanan nandun po sa church po yun. So yung ebanghelista o pagiging ebanghelista, ito po kaloob, Brother Romeo, no? Nakasulat po yan sa Efeso 4:11 na ang wika nito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, mga propeta at mga iba'y ebanghelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. So kaloob po 'yon. Kaloob po siya. So pag ikaw may kaloob ng Espiritu o kaloob ng Diyos sa pag-i-ebanghelista, pagiging pastor, andun po yung pangangaral. So pag sinabi po natin ano yung batayan mo, siyempre ang batayan natin Biblia. Hindi po tayo tutugon nang wala po sa Biblia. Kaya nga yung program natin, tugon ng Biblia. Dapat babasahin mo yung Biblia. So aral po yan doon po sa mga, sa ngayon, lalo na sa mga panahon ngayon, sa mga churches, na ito yung maging batayan mo. No? Wala pong batayan dito na kung saan na nagpapalawag ng kanilang mga tawag dito, yung kanilang tinatawag na papel, no? Na sila'y sugo, nagpapakilala, ako'y sugo ng Diyos, ako'y sugong anghel.
Wala pong gano'n sa Biblia sa panahon ngayon na aral po ng apostol na si Pablo. Wala pong gano'n, na wala pong gano'n na 'pag nagpakilala ka, ako ang pakinggan mo, ako'y propeta. Susunod yan yung mga tao ro'n, kasi ang propeta yun, "Uy, evangelist, uy ano yun, pastor." Ay hindi po. Sabi nga 'di ba sa unang, Juan 2 na sabi ro'n, "Subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos." So, dapat subukin po natin. So, ang batayan po namin gaya ng sinasabi po natin, Brother Romeo, Brother Lacro, Brother Ruben, yung Biblia po na kung saan ang mga lingkod ng Panginoon ay meron silang kaloob ng Espiritu sa pangangaral, kaloob sa pag-iibanghilista, tulad ng ibanghilista na nangangaral, ito po'y parte po ng pag-i-evangelize, no? Evangelism sa mga panahon nito. Kaya yun po yung ating batayan. Wala pong batayan kami na one man rule o suguto or ito po yung huling propeta, wala po kaming ganong batayan. Ang propeta namin, Brother Lauro, ito po yung sa Biblia. Sila Isaias, sila Jeremias. Ang sugo namin, yung po nasa Biblia. Sila Juan Bautista, sila Pablo, ang pinakahuling sugo, no? Na sinabihan o nakipag-usap ang Kristo, yun lang po yung aming sugo. Ayun lang yung aming mga propeta na kinikilala sa Biblia. Pero sa panahong ito, wala po kaming kinikilala liban po sa Biblia ng mga tunay na mga propeta. Kaya nga ang iglesyang ito ay hindi namin tinatag, kundi ito po itinayo ni Kristo. 16:18 ng Mateo. Siya po yung nagtayo nito, kapatid, kaibigan. So, yun po ang ating katugunan. Si Brother Lauro, nandiyan pa po ba? Opo po. Di ba po sabi ni Kristo sa mga apostol, "Ah, kung paano ako isinugo ng Ama, ganun din isusugo ko kayo." Tapos sabi pa ni Kristo, "Kumayo kayo, ang sinong makikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at nakikinig sa Ama." Ngayon, paano tayo makikinig sa mga apostol kung hindi naman totoong sinugo yung pinakikinggan natin? Di ba sabi sa Marcos ba yun, nakalimutan ko yung talata, Marcos 10:14, ang sabi na, paano kayo magpangaral kung hindi naman kayo sinugo? Paano kayo makikinig kung wala namang kung wala namang nangangaral? Kasi So, ano po tanong doon nyo tayo ron? babasahin. Ano po tanong nyo ron? Yun po yung sasabi ko, paano natin malalaman kung So, yun yun. talagang, di ba, So, tugunin po ganito, natin, nagbigay kayo ng talata sa Roma, pakibasa nga, Brother Romeo. Ulitin niyo yung mga huli. Brother Ruben, salamat sa inyong mga pagtatanong at bigyan po natin ng tugon ito sa mga huling pagkakataon, no? Okay. Habang magbibigay pa po tayo ng tugon sa ibang bagay. So, dito po makikita po natin, no, na kami nga, sabi ko nga sa inyo, no, ang Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, wala po kaming sugo or propeta sa mga panahon ito, liban po, no, doon sa mga tal sa Biblia. Ang sabi po sa Hebreo 1:2, pakibasa po, Brother Romeo. 1 at 1:2. Pakibasa po, Hebreo. Ay, sandali lang po, nawala yata tayo. Hindi, paano 'to, nak? Ito, ano? Tuloy po tayo, ano, sa ating pong ano, sa ating pong, pasok lang po kayo, mga kapatid, 'no? Ibang link ba 'yan? Yun pala, yung puwede pa yata sabi ko 'to, eh. So, pasok lang po, ano, sa mga ano, sa mga ibig, magtanong at siyempre tutugulin po natin lahat 'yan, 'no? Do'n pa rin 'yan, sa 2, nakatula. Hindi pala pupuwede sa 1. Isa lang naman 'to, patay, kaso dalawa lang. Kung ano sa babago, isa lang sunod ni mama. Isa lang sunod mo. Oo nga. Lalo kasi puwede, eh. Bago mag-end.
So tuloy pa rin po tayo 'no, medyo nagkaroon na ng problema, naka-live naman po tayo, 'no? So ayusin po natin yung ating, link na so meron po tayong link diyan sa baba, ise-send po natin, ito po yung bagong link na puwede niyong pasukan. Kasi nga hindi na umubra po yung isang link po natin, hindi na po siya umubra. So bigyan pa po natin ng, siyempre another, ano 'to, link. Ang ganda ng ating pinag-aaralan at yung mga tanong, parang kumukonekta po ito doon sa ano, sa mga ano, katanungan. Pero tingnan po natin, bagamat mga kapatid 'no, na malayo po sa ating pong tema, topic na Bible alone, ay bigyan na rin po natin ng tugon 'to. So 'no, para sa gano'n ay masiyahan po yung ating mga kaibigan 'no, sa pagtugon na 'to. So nandiyan na po ba kayo, Brother Romeo, Brother Lauro? Meron po tayong link diyan 'no, paki-ano lang. So meron po tayong bagong link diyan. So mag-ano lang po, Brother Ruben, para magpatuloy po yung ating pong ano, pasok lang po kayo sa link 'no. Wala. So yung link po natin nandiyan na po sa ating pong ano, comment section. Sa huli po 'yan 'no. Huli po 'yon, nasa huli, yung ating pong link. Brother Lauro, Brother, Romeo, Ruben, sa mga nagtanong, pasok po ulit kayo sa link natin. Naputol po tayo. So shoutout po tayo, 'yan. Mitch, Lada, papasok ako. Oh, walang problema, pasok kayo. Wala, meron tayong link diyan 'no. Meron po tayong link diyan, pasukan niyo. Walang problema. So tuloy tayo ano sa ating pong so maganda yung tanong niya 'no. Maganda yung tanong niya, so magpapabasa po tayo kasi ang iglesia sa ngayon, wala po kaming kinikilala na mga sugo, na mga tunay na propeta na nakipag-usap ang Diyos, 'no? Eh, ngayon kung babalikan po natin ng magandang tanong ang ating kaibigan, "O sino yung sugo ninyo na kinuusap ng Diyos?" 'Di po ba? 'Yan, 'yan baka kinuusap sa panaginip, tignan po natin. 'Yan. So yan po, pasok lang po kayo 'no, mga kaibigan 'no, mga kapatid 'no. So tuloy po tayo sa ating pong, pag-aaral at yung meron po tayong nabinbin na ano, na tanong, yan. So habang hinihintay po natin Brother Lauro, pakibasa nga po sa Hebreo 1 at 1:2. Tingnan po natin yung tunay na mga sugo na kinikilala natin, Brother Lauro. 'No, kasi may kinikilala tayong sugo at mga propeta talaga, eh. Ito po yung mga nakatala talaga sa Biblia, 'no. Sige po. Hebreo, no. Hebreo 1:2. Ang Diyos na nagsasalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Dos, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Yun, okey. Salamat sa Panginoon. So dito ano, Brother Lauro, kung mapapansin po natin na ang Diyos na nagsalita sa bawat panahon, bawat angkan, 'no, nagsalita sa mga propeta ang Diyos at sa mga huling panahon ng wika nagsalita kay Kristo. Si Kristo nagsalita naman sa mga apostol lalo na kay Pablo. So ang tanong dito, Brother Lauro ano, Brother Ruben, ito yung tanong, kung sugo ka, dapat nakipag-usap sa'yo ang Diyos. Kasi yun ang kinikilala naming mga sugo at mga propeta, eh. Ha? Yun ang kinikilala namin. So anong proof ninyo, kayong mga nagpapakilala na meron kayong mga sugo, puno? Anong proof ninyo na kinausap yan ng Diyos at nagtala yan
ng Biblia tulad ng ginawa ng mga apostol at ng mga propeta. Kasi ang kinikilala namin, Brother Ruben, na sugo, propeta, walang iba yung nakasulat at yung tumatala tulad nila Isaias, nila Jeremias, nila Moises, tumala sila eh. So mayroong pruweba. So pag hinanapan mo ako ng pruweba na paanong ano kayo sugo, wala akong pruweba kasi hindi naman ako sugo tulad ng pagkasugo sa kanila. Kundi ako'y may ministeryo ako sa Opo. iglesia na pangangaral o kaloob ng ebanghelista. Ngayon, malinaw yung sagot natin na sinugo yung nakipag-usap ang Diyos. Sino bang nakipag-usap sa inyo? Sino bang mga propeta niyo na nakipag-usap ang Diyos? Sino? Si Kibuloy? Si Manalo? Si Ngabo? Si Pope? O yun ba, nakipag-usap ba ang Diyos diyan? Literal? Para tumala ng Biblia? Wala po kayong mababasang ganyan. So kaya nga sabi ko sa inyo 'no, yung pag-aaral natin tuturuan po natin kayo ano ba yung talagang sinasaad ng Biblia patungkol sa pagkasugo, 'no? So nagbigay kayo ng talata ngayon, basahin natin Brother Lauro, sa Roma 10. Sige po pakibasa. 15 po, simulan po natin. Siguro dun po 14, simulan po natin. Ah, 14, Brad. Opo, Roma sa ano po 10:14. opo, sa Roma. Basahin ko sa Pwede. 13. Opo, simulan po niyo sa 14 Sapagkat ang siguro lahat ay please. nagtawag sa Diyos. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay isang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng mga sa kanya'y nagsitawag. Sapagkat ang lahat na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsitawag? Kung sa hindi nila sinampalatayanan. Paano silang magsampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang kapangaral? At paano silang magpangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagaganda ng mga paanyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti, datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yun, salamat sa Panginoon. So, Brother Lauro, meron po ba kayong nakita dito na pangalan ng propeta na sinabi po sa talata? Sino po? Si Isaias, di po ba? Si Isaias, kapatid na Lauro. So, yung kinikilala natin talaga na mga nagsasalita ng salita ng Diyos, paano sila sinugo? Kung paano sila mga kung hindi sila mga sinugo. So itong mga aral na 'to na tinutukoy po na sumulat, walang iba kundi si Isaias at yung sumulat. So sila yung tinutukoy dito na mga sugo, hindi yung Poncio Pilato na tumayo ka, sugo ko ng Diyos, makinig kayo. Walang gano'n sa Biblia at wala sa panahon ngayon na ito na kinausap ka ng Diyos. So ang tinutukoy diyan yung nagsalita ng Diyos. Sino yung pinagsalitaan ng Diyos? Sa Hebreo 1 at 1:2, malinaw do'n na yung mga propeta nagsalita ang Diyos sa kanila. At malinaw din diyan sa Juan, babasahin po natin sa 3:33, ang sabi rito, 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi binigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sugo. Sinisinta ng Ama ang Anak. So tinutukoy dito, hindi yung kung sinong Poncio Pilato na nabubuhay ngayon, kundi yung anak, yung mga propeta, 1:1-2 ng Hebreo, di ba? Hindi dahil, "Uy, nagsasalita ako ng salita ng Diyos, nangangaral ako." Kung ganun ang patayin natin, ang daming mangangaral dito. Mga sinugo ba yun? Di mo ba? Hindi po yun ganun maging patay natin kundi may pruweba ka, ang Biblia. Kaya nga Ano po? ang ating program dito, kung tugon ng Biblia, kung ano yung nakasulat sa Biblia, di ba?
So, kung sasabihin ko sa inyo, kayo naman, papaano proof ninyo na kayo mga propeta, kayo mga sugo? Nakipag-usap ba ang Diyos sa inyo? Sige nga. Wala eh. Hello po. Kundi ang talagang aral ng Biblia, Brother Laro, Brother Ruben, walang iba, kundi yung mga nangangaral, tulad ng sinabi ni Pablo, ay yung pagiging ebanghelista. Ito po'y kaloob. Kaloob ng pagiging pastor, kaloob ng propeta, kaloob ng ebanghelista. Sila po'y merong kaloob ng Espiritu upang mangaral at magpahayag. 3:15 ng Timoteo na sinasabi ron na yung saligan, batayan ng katotohanan ng iglesia. Yun yung salita ng Panginoon na nagiging batayan po natin. So, yun Hello po. meron pa po tayong mga tanong, Brother Hello po. Ruben. Tingnan po muna natin yung iba na may mga tanong po rito Hello at po. topic na mga pumasok na pagbigyan po natin yung iba na mga. So, sige, shout out po. Hello po, hindi pa po ako tapos. Saglit lang po. Hindi pa, mamaya pa po. Pagbibigyan po natin kayo, Brother Ruben, Sige tingnan po po, muna sige natin po. yung iba kasi nakatatlo na po, Sige, nakaapat sige na po. ata kayong tanong. So, iba naman po. So, Brother Jason Hindi, Golong, kasi po, tuloy po kayo, yung Brother tanong ko po, Jason Golong. No? Okay, shoutout po sa inyo, no, sa inyong pakinig. So, yata dito si Brother, ano ang code? Brother Jason, ang code po natin, no? Brother Romeo, hindi maka-click. So, sa huli po yan, nakalagay po yan, no? Sa ating pong, tawag dito? Hindi, dito sa comment section, nakalagay siya sa baba eh. Nick, nalagay mo sa comment section? Nandun po, brother, sa comment section sa huli. Yun yung ating, yung sa Google, yun? Meet, no? Ito po, diyan po kayo pumasok diyan, Brother Romeo. Sa huli po 'yan, ha? So, Brother Mitch, paki-send ang link. So nandiyan na po, pasok na lang po kayo. Brother Jason, ano ang code? Yung link po nasa baba po, yung pinakahuli po, no? Walang link pero sabi papasok daw, papasok kung walang paraan para meron na po. Nakapasok nga si Brother Ruben eh. Mas magaling sa inyo si Brother Ruben, no, na nakapasok para magtanong. So, shoutout po sa inyong lahat ng mga nakikinig, at sumusubaybay po sa ating programa. So, ang oras po natin ay 9:52. So, may konting panahon na lang po tayo. So, meron po bang tanong, Brother Ruben, ano po yung follow-up na question ninyo? Habang meron pa tayong pagkakataon at minuto. Pwede naman po natin isunod to kasi may pasok pa po tayo bukas sa susunod. Pero sige po, pagbigyan pa po natin. yun nga po, yung hindi po ba si Kristo sinugo niya yung mga apostol? Ang sinabi ni Kristo, ang sinong makikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At nakikinig sa nagsugo sa akin. Ngayon, sa paanong paraan natin malalaman? Hindi naman po pwede na basta lang tayo magbasa ng Biblia at saka magtuturo. Sino po magbibigay sa atin ng karapatan na gano'n na magturo? Bakit nakabasa tayo? Katulad sa akin, nagbasa ako ng Biblia. Diba? Nagbasa ako ng Biblia, may karapatan na ba ako magturo? Sino ang magbibigay sa akin ng karapatan? Tanong. Yun po, yung gano'n. Yun po yung tanong So, ko. naulit lang po yung, Diba? yung inyong tanong, karapatan. Kasi po, hindi po nasagot po eh. Yung sagot po, walang Ibig problema sabihin- kung tanggapin nyo o hindi. At least nasagot po natin ayon sa Biblia. Yung karapatan na ibinigay ng Panginoon, kahit nga sa pagiging anak mo, karapatan Opo, mo yun eh. Binigay ng katulad po sa karapatan, inyo. di ba? Ito po. Sabi mo, ang mga Ito po. apostol. Kayo Ang po mga ang tatanungin ko. Hindi, natanong na po kayo. Okay na po Saglit yun, lang po. tanong ninyo. Sagutin ko na po yung tanong ninyo. Okay? So, sabi mo, yung mga apostol, Sige. sinugo ng Panginoon. Hindi mo ba alam, kapatid, na yung pagkakasugo sa mga apostol, ay talagang itinalaga ng Panginoon yun? Na perse sila? Huwag natin ibabata yung sarili natin doon. Unang-una, ikaw na rin na nagsabi, kayo ba yung mga apostol na sinabihan? Hindi rin pala kayo eh. Ngayon, babalik kong tanong, kayo din ba yung mga apostol na sinugo? Hindi rin kayo yun. So, iba yun. Hindi pagkakasugo sa kanila, talagang itinalaga yun ng Panginoon bilang mga apostol. Yan, na mga sinugo ng Panginoon. Even sa kahuli-huli yan, si Pablo. Huwag natin Ibig i-edit sabihin- yung sarili natin doon. Kasi nga, binasa ko na kayo ng talata. Tatanggapin nyo man o hindi. Ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga sugo, at sa kahuli-huli yan, sa kanyang anak. So, Ibig sabihin yun. po, Ngayon po, ang ibig sabihin napansin mo, kung ang tanong mo ninyo ay, paano kayo? Walang ibang tugon dyan, kundi sasagot na po natin. Ito'y kaloob. Nangangaral kami bilang mga ebangelista. Ito'y kaloob ng pangangaral namin. So, kaya nga sabi doon, sumawata Ano po ka, nagbigay ng sumaway kaloob po? ka, mangaral ka, na may buong pagpapakumbaba
ang wika, gamitin mo ang pagiging ebanghelista. So sumasaway kami, sumasawata kami sa mga mangangaral ngayon na nagpapakilala ng mga sugo, mga nagpapakilala ng mga propeta, ni ho ni ha, wala ni isa na nagpakilala na sila kinausap ng Diyos. Saan? Ano paraan? Wala. Kasi nga, ang sinugo ng Panginoon, yung kinakausap ng Diyos per se. Ang mga sinugo namin na kinikilala, walang iba, kundi yung mga nasa Biblia, na mga propeta nagsalita ng Diyos, at yung nagtala ng Biblia hanggang sa kahuli-hulihan. Yun yung mga kinikilala namin. Ibig, At ay, dahil doon, ibig sabihin sa po, kanilang mga turo, sa kanilang mga pangangaral, no, dahil doon sa kanilang mga turo at mga pangangaral, tinuruan kami. No? Kaya nga maliwanag, sabi ni Pablo di ba? Sabi niya, mangaral ka, sumawata ka. Kasi kaloob nga, meron kaming kaloob ng Espiritu. Meron kaming kaloob galing sa taas, no? Authority upang mangaral, bigay sa inyo no? ng Kaloob bilang ebangelista. At hindi bilang propeta, guro ng parang titulo. Sa iba kasi ginagawa titulo yun, Brother Ruben di ba? Anghel na Sino po ang anghel na nagbigay sa inyo tao, ng kaloob po? sugong tagabasa. Kung gano'n titulo yun Pope, Father, Most Reverend Father, titulo yun Walang gano'n sa Biblia. So yun yung sinasaway namin. Sinasawata namin yung mga kata o aral ng ng tao na hindi sa Biblia. Meron bang gano'n? Na Most Reverend ka, Father, tao ka, Pope ka? Wala naman sa Biblia tinatawag na mga tao na tawaging mga na ama, liban sa Diyos. Kayo meron kayong pope meron kayong papa o bawal yun sa Biblia Kaya nga sabi sa'yo yung katikisim niyo kathalang po yan. Marami na po tayong giniba na mga ibang mga CFD o mga, tawag mga debatista ng Katoliko, no, sa mga topic na yan. So yun lang po ang tugon natin mga kapatid, mga kaibigan, sa tanggapin man ni Brother Ruben o hindi, yung aming katugunan, wala na po tayong magagawa nun. Dangan lang, Brother Ruben, sa susunod na pagkakataon, bigyan pa po natin ng ano yung aralin po na ito, Sino, kasi naubusan na po tayo ng oras. kasi Dalawang oras na ang tayo, may pasok pa bukas. gusto ko po kasi Sa susunod na malaman, po, Brother Ruben sino po ang na nagbigay open ng pa rin po kayo. Open pa rin po kayo. No, Sino open po pa rin po kayo. Open pa rin po kayo magtanong, no? So, salamat sa Diyos, no? Sa mga ganyan tanong. So, hindi na po makakapasok iba kasi oras na, Brother Lauro. So, ganito lang gagawin natin, Brother Lauro. Siguro ugahan po natin kasi ang ganda ng talakayan natin di ba? Agahan po natin mga 7:00 simulan na tayo kahit abutin tayo ng 3 oras, di ba? Kahit abutin tayo ng oras walang problema. So ayun po salamat sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos na binigyan ng karapatan ng Panginoon, walang sinuman na mag-aangkin kundi yung karapatang ibinigay ng Diyos tulad ng mula sa Diyos ay pinagpala tayo ng Panginoon. So Brother Ruben, God bless po. Naway magkita-kita po ulit tayo sa susunod na pagkakataon, pagtitipon pag-uusap na 'to sa ating programa. At salamat sa mga tanong ninyo, sa inyong magandang tanong, no? Sa inyong pagmimiti na ano ba itong turo niyo, ano ba pinagsasabi mo, Brother Eric, di ba? Salamat sa inyong mga sa inyong mga kasagutan, no? God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Naway makinig po kayo, no? Hindi lang kasi sabi nga siyasatin niyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Yan po ang ating tugon. So, yun lang po mga kapatid, Brother Lauro, sa inyo po pagkakataon upang magbigay po ng muling salita at siyempre pagbati muli sa ating mga nakikinig sa oras na ito. Ah, God bless yung lahat sa pakikinig na harinawa. Kayo po magpatuloy sa pagsubaybay sa araling ito na pangunahan ni Brother Eric Villalba. Kaya tayo po magpasalamat sa Diyos na ito po ating subaybayan at pasalamatan sa Diyos na tayo po mag-aralan sa isa't isa dahil ang panahon ay malapit na ang kanyang pagbalik. God bless yung lahat. Yun lang po mga kapatid at sa inyo na mga nakinig, nagsubaybay at sa mga hindi nakapasok. Sa susunod na lang po ng pagkakataon kasi nandiyan naman po yung link natin, si Brother Ruben niya nakapasok Di ba? Nagsi-makeup siya na makapasok at ang gaganda ng mga tanong niya. So sa susunod po, Brother Ruben at sa mga nakikinig, hindi po yung dahilan na hindi kayo makapasok kasi nandiyan naman po yung link ninyo. Yung link natin at nakapasok po yung iba. So wala pong problema yon. Baka problema po yung sa cellphone ninyo o ginagamit niyo o internet ninyo. So hanggang sa muli mga kapatid, ito po muli ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior by the Law of Faith sa programang ito, ang tugon ng Biblia. Shalom o Ecclesia. God bless po.
Brother Ruben, kaas po. Ganito.